Hello. Ang kanang Wen nag-alok na malaki para magpagamot ka. Jonj, tatanggapin mo ba? Easy. Wala akong oras. Di ba retired ka na sa probinsya? Anong busid yan? Nagtatanim ng mais. Anong klaseng mais at ginto ba yan? Kailangan ikaw pa mismo. Yan na yung amoy. Habulin nyo. Saka na tayo mag-usap. May nagnanakaw ng mais. Tutulong. Saklolo, iligtas mo ako. Maganda naman pala. Hanapin nyo. Sugatan yan, hindi makakalayo. Ano, kaaway mo? Sige na, tutulungan na kita. Ang ganda mo eh. Sayang kung mamatay ka pa dito sa akin. Oy, may kasama pa pala. Sapakin nyo. Maawa ka, bayani. Tumakbo ka na ngayon din. Anong gagawin mo? Tinamaan ka sa dibdib. Kailangan operahan na yun o kundi. Mamatay ka. Operasyon? Ayoko. Umigil ka sa kakakuda. Magtipid ng lakas. Huwag kang mag-alala. Magaling akong manggamot. Sabi ko. Ako. Hindi kailangan. Huwag kang mag-alala, magaling ako, hindi ka magkakapeklat. Huwag mo akong hawakan. Dalhin mo ako sa ospital. Relax ka lang, pagdating sa medisina, ang salita ko ay batas. Ipagkatiwala mo na sa akin yan. Lian yan. May sugatan ako sa bahay, dalhin mo sa ospital. Nga pala, huwag mo na akong banggitin. Sino ka? Bojanting. Sino kayo? Isa kang promdi. Kung hindi dahil sa lolo mo na nagligtas sa akin. Sa tingin mo ba dapat kang pakasalan ang ate ko? Magpakasal. Ito ba ang sinasabi ni Lolo noon na pamilya Wen? Professor Bai, pinoproseso na po ang inyong papeles pabalik ng bansa. 3 buwan po ang itatagal. 3 buwan? Masyadong matagal. Ang pananaliksik sa super hybrid. Malapit ang matagumpay. Kailangan kong bumalik para bantayan ito. Kung gayon, isa na lang ang paan, magpakasal. Pagkatapos ninyong ikasal, maaari kayong agad na mabawi ang inyong pagkamamamayan bilang mag-asawa. Ito ang tagapagmana ng Angkan Wen, si Wen Mengjin. Siya ang apo ng kasamahan ng iyong lolo at ang napagkasunduang. Mapapangasawa mo bago pumanaw ang lolo mo. 100 araw na pagsubok. Ayos lang sa akin. Ang kaso, hindi niya pa alam ang tungkol sa pagkakakilanlan mong Professor Bai. Sa tingin mo, gusto mo bang? Huwag. Mas kakaunti ang nakakaalam, mas mabuti. Hoy, anong nakatunganga ka diyan? Mag-impake ka na at sumama sa akin. Sandali. Layan yan. Malapit ang matagumpay ang super hybrid na mais project. Magain mo ito para sa akin. Super hybrid na miss? Ikaw si Professor Bai. Hindi, impossible. Si Professor Bai ay may hawak na 10 pambansang patent. Siguro nasa 50 anyos na siya. Paano magiging ikaw yon? Sabihin mo nga, pareho kayong taga-nayon ng bihe. Parehong Bai ang apelido. Bakit siya isang respetadong professor at ikaw ay isang hampaslupa lang? Nakakailita ka na. Alis ba tayo o hindi? Wala nang usapan. Talagang walang pinag-aralan. Tayo na. Ta. Tigil. Palitan mo yang basahan mong gamit
bago mo madumihan. Ang sofa na in-order ko galing Italy. Sinasabi kong palitan mo yan, hindi mo ba narinig? Tigil, sabi. Bingi ka ba? Tama na yan. Siya ang napiling asawa ng apo mo matapos mag-hunger strike ang lolo mo. Tama na, huwag mo nang galitin ang lolo mo. Ma, masyado kang mabait. Kung gusto niyang pakasalan ang ate ko, dapat isaalang-alang niya ang reputasyon ng Angkan Wen. Kung lalabas siyang ganyan, kahihiyan lang ang dadalhin niya sa pamilya natin. Tama ka nga. Kunin mo ang listahan ng mga alituntuning inihanda ko. Aralin ito ng isang araw. Walang kain o tulog hanggat hindi mo kabisado. Ayan, buti naman. May sayad ka ba? Ikaw, tinapon mo ang alituntunin ng Angkan Wen? Baliw ka na ba? Anong gagawin mo? Sinasabi ko sa'yo, ang mapangasawa ang ate ko. Swerte ka sa ninuno mo. Kami sa pamilyang Wen ang magtuturo sa'yo at nagmamataas ka pa. Ano, galit ka? Sedge, dito mo ako suntukin. Suntukin mo. Ikaw, Sira ulo ka ba? Baliw at siraulo ako. Kaya wag mo akong susubukin. Sasampalin kita. Sinong lintik yun, Lolo? Nakarating na ba si Jonting? Naka-adjust na ba siya? Hindi mo naman siya inaapi, di ba? Siya? Magpapaapi sa akin? Pagkapasok pa lang niya sa angkan natin, nagmamalaki na. Tingnan mo tong mukha ko. Siya ang gumawa nito. Siya. Yung kamay ng mahal kong manugang, okay lang ba? Walang nangyari, Lolo. Tama na. Akala mo ba hindi ko alam ang ugali mo? Babalaan ko kayong lahat ah. Kung sino man ang mang-api kay Jonting, hindi ako papayag. Lo. tama na. Siya ang napili ng lolo mo na mapapangasawa mo. Manahimik ka na. Relax ka lang, magaling ako sa ganito. Walang matitirang peklat. President Wen, buti nagising ka na. Sabi ng doktor, napakaayos ang pagkakatahi sa sugat mo. World class ang pagkakasara ng sugat. Himala nga eh. Kung ganoon siya talaga ang nagligtas sa akin. Nasaan yung lalaking yun? Lalaki. Oh, Sino to? yan yung asawa mo galing probinsya. Nakalimutan mo na, Presidente Wen? Gayon ang kasal mo. Nakahanda na ang wedding gown mo. Sabi ng lolo mo, hanggat hindi mo napapakasalan ang pasamantalang lalaking yan, hindi niya ibibigay sa'yo ang kumpanya. Hindi siya ang tinutukoy ko. Yung nagligtas sa akin. Yung lalaking nag-opera sa akin. Nasaan siya? Opera. Pero nang sunduin kita, mag-isa ka lang ah. Nakita na niya ang buong katawan ko tapos tatakbuhan niya lang ako. Sabihin mo sa kanila, hindi na ako sasali sa kasal. Hindi sasali. Hindi ka ba takot na magmaktol na naman si Manong Wen? Saan ka pupunta? Maghanap ng lalaki. At papalitan ko ang lalaking ikakasal. May magandang balita ako sa'yo. 5 minuto na lang bago ang kasal. Hindi pa rin namin makontak si At. Hay naku, mukhang pareho kami ni ate. Hindi makakain ng basura. Natural, aso dapat kumain ng dog food. Bakit kakain ng basura? Bo Jonting. Sige, mamaya kapag ikaw na mag-isa sa semonya. Sana matawa ka pa rin. Sino may sabing ako lang mag-isa? Ano? Plano mo bang kidnapin si At? Sinasabi ko sa'yo, hindi makakagusto si ate sa lintik na kagaya mo. At ngayon, salubungin natin ang ating mga ikakasal ngayong araw, Bo Junting. At Wen Mengjin. Oras na. Kung ganoon, sige na, mahal kong bayaw. Ayaw sa akin. Di magpalit tayo ng bride. President Wen, hinalugog na namin ang buong nayon ng bih. Pati kung ilan ang naging pag-ibig ni Kapitan, alam ko na. Pero yung lalaking sinasabi mo, talagang hindi namin mahanap. Anong silbi mo sa akin? Na,
wala akong silbi. Lolo, Saan ka nagpunta? Bumalik ka ngayon din sa kasal. Lolo, nagsisisi na ako. May gusto na akong pakasalan. Hindi ba gusto niyo lang ng manugang? Papalitan ko siya. Ano ba? Si Bojunting lang ang gusto kong maging manugang. Bumalik ka doon at magpakasal. Kung hindi, ang mana mo sa kumpanya. Makakalimutan mo na. Lolo, ako. Bumalik tayo sa hotel. Sage po. Wen, kasama mo ang napili. Bakit wala siya sa kasal? Anong ginagawa niya rito? Parang pamilyar ang itsura niyang iyan. Okay ka lang ba? Yung babaeng nasaktan sa taniman ng mais. Mukhang magaling ka na. Ikaw pala yun? Tama, tama. Siya nga yun. Siya ang mapapangasawa mo. Kaya pala ikaw pala si Wen Mengjin. Wen, ayaw mo? Itigil na lang. Sagasaan ako ng kotse. Hindi yon sinasadya. Ako ang nagmamaneho. Aksidente lang to. Kung aksidente o hindi, malalaman natin pag dumating na ang pulis. Gusto kong magsampa ng reklamo. May nagtangkang pumatay sa akin. Kapitan Wang, wala pa ang ngisi footage. Xiao Li. Malapit na, malapit na. Kapitan Wang, bakit parang takot ka sa kanya? Magkakilala ba kayo? Si Ginong Bai, natulungan na kami sa ilang kaso dati. Totoo, isang napakalaking... Isang kaso ng nawawalang bata. Ah, tungkol lang pala sa nawawalang bata. Ginoong Bai, nakuha na ang CCTV footage. Ngayon naniniwala ka na, di ba? Sinabi ko na nga sa'yo, kahit pa hindi gusto ka ng ating Presidente Meng, tatagalin ang 100 araw. Bakit ka sinagasaan? Sandali lang, may sasabihin ako sa'yo. Pasensya na. Medyo na aksidente tayo. Muntik na kitang masagasaan. Ayos lang. Ginawa niyo lang yun para iligtas ang bata. Kanina, medyo na misinterpret kita. Sige, bati na tayo. May isang bagay akong kailangang linawin sa'yo. Napangasawa kita. Para lang mapanatag si Lolo. Kailangan mo lang gampanan ang papel bilang asawa ko. Pagkatapos ng 100 araw, makakatanggap ka ng 10 milyon bilang kabayaran. E di mas mabuti para wala nang sabit. CJ, Sandali. Professor Bay, ikaw. Tapos na ang investigasyon. Pakipirmahan na lang po. huwag kang mag-alala, magaling ako, wala tong peklat. Hindi siya. Kaliwete siya. Ano? Yung gusto mong itanong kanina? Wala na. CJ, Hay, yung iba riyan, kailangan pang tawagin para lang kumain ng libre. para sa pagkain ngayong buwan. 1 milyon. Saan ka naman kumuha ng ganyang kalaking pera? Galing yan kay Lolo, no? Binigay sa'yo ng katago. Ang kapal naman ng mukha mong magmalaki gamit ang pera ni Lolo. Angkan namin ang Wen, hindi namin kailangan ang milyong mo pambayad sa pagkain. Ikaw na mismo may sabi, wag na. Eka, kinuha mo talaga? Hongjun, kain na. CJ, pag-usapan na natin ang seryoso. Nahanap niyo na ba si Manggagamot John? Natagpuan, ayaw lumabas. Anong kinalaman ko dyan? Paano na yan? Si Manggagamot John lang naman. Ang makakagamo sa pagkamanhid ng ate mo sa lalaki. Ma, wala akong sakit. Wala kang sakit. Kung wala kang sakit, bakit hindi ka naakit sa mga lalaki? May iba rito, huwag kang mahiya. Inumin ito, may apo na sila. Hoy, anong tinatawa-tawa mo dyan? Nakatawa ako kasi kagagaling mo lang sa opera, bawal ka nang kumain ng baka. Paano mo nalaman na kagagaling ko lang sa opera? Ate, nagpa-opera ka? Bakit hindi namin alam? Itong lintik na, to ang nakakaalam. Sabi ni Xiaoming, Hay naku, Xiaoming, ang daldal mo talaga. Bakit lahat na lang sinasabi mo? busog na ako. Aalis ako sandali.
Tingnan mo nga sa akin. Ang lahat ng impormasyon tungkol kay Bujunting. Hindi ko gusto ang bojunting na yan. Hiwalayan mo na agad yan. Hindi pa ako tapos kumain. Busog ka na, pakialamero ka. Hindi na ako kakain. Anak kong mahal, kukuha pa kita ng isang mangkok. Sino ba yung babaeng yan? Ang arte ng suot. Akala mo kung sinong mayaman. Paano nakilala ni Bojonting yan? Ay naku, Bojonting. Lakas ng loob mong pagtapan ang ate ko. Magnanakaw kayo, huhulihin ko. Nangangaliwa si Bojonting, nakita ko mismo. Bojonting, ngayon, tingnan natin kung paano ka pa magyayabang. Saang mata mo nakita na nangangaliwa si Jonting? Hindi ba ito isang ordinaryong kaibigang babae lang? Ay, Lolo, bakit palagi mo na lang siyang kinakampihan? Xiao Jun, nakita mo ba silang naglalandian? Bahala na, ngayong araw mismo. Kailangan kong bigyan ng leksyon ang lintik na si Bojonting. Nakita ko silang nagyakapan. Pareho kong mata ang nakakita. Ate, ang lintik na si Bojonting. Nilagyan ka na ng sungay sa ulo. Wala ka lang pakialam? Anong nangyayari? Sinong nagpagalit na naman sa ating prinsesa? Mapasok ka sana. Diyos ko po, halaman ng kayamanan nito. Mabusog ka sana. Bumaba ka. Sasma Yusep, ito ang kuy na 10 taon na, at ang Keshen na espesyal na binasbasan. Sabi ni lolo mo, isama mo ang asawa mo sa ospital. At dalhin din ang sabaw na niluto ng asawa mo. Ayaw kong pumunta. Kung ayaw mo, okay lang. Ang 30% ng kumpanya ay sa asawa mo. Tumabi ka. Naipadala na ang mais sa angkan ng Wen. Napakaganda ng tubo. Huwag kang mag-alala. Magaling. Sige, tingnan mo na lang muna. Mauna na ako. CJ, Shuming, di ba yang si John na na-crush mo? Aba, nga no? Bojonting, anong ginagawa mo dito? May nakadete ka pang mayamang ali? Kapag nalaman ni Dad, bubugbugin ka talaga nun. pabalot nga nitong 2 relo. Sage po. Bojonting, alam mo gaano kamahal to? Bayaan mo yan. Huwag mong asahang ililibre kita. Yan, decline na yung card mo. Sir naman, yay client pala kayo ng store namin. Bakit ngayon nyo lang sinabi? Ang total bill ninyo ngayon ay 1 milyon. Ano? 1 milyon? At EIE pa? Bojonting, saan ka kumuha ng ganyang pera? Bojonting, hindi pwede to. Ang laking pera to. Kailangan kong sabihin agad kay Dad. Bojonting, lintik kang bata ka. Hindi ko akalaing nakapag-asawa ka talaga ng isang tagapagmana. May narinig ako kay Shuming sa mall kanina. 1 milyon agad. Si Raulo ka. Akin na yan. Kapos si Dad, bata ka pa. Tama na sa'yo ang 200. Hindi pa gabi, huwag kang mag-ilusyon. Akin na to. Mamamatay na lang ako. Sinasaktan ako ng sarili kong apo. Tulong.
Taga-probinsya nga naman, napakawalang modo. Halata mo. Nay, tumayo na po kayo riyan, baka istorbohin niyo pa ang senyorita. Ang sakit ng buong katawan ko. Kailangan ko nang pumunta ng ospital. Sino ang nagkakagulo sa harap ng mansyon ng angkan ng Wen? Ikaw siguro ang asawa ng apo ko. Ako ang lola niya. Hindi ko siya kilala. Kaya yan. Ikaw na lintik na to. Gago kang demonyo ka. Lintik kang pogi. Hindi ko inaasahan okay naman pala itong fiance ko. Pinagluto ako ni Lolo ng sabaw sa karami ang nagawa ko. Gusto mo bang tumikim? Bakit laging hanap ni Lolo? Araw-araw niya talagang gustong matikman to. Ate, nalugi na ang pamilya natin. Ano ba tong niluluto mo? Pati baboy hindi kakain nito. Ate, bakit ganyan ang mukha mo? Pero grabe, ang sarap naman nito. Wen Mengjin, yung tira kagabi sa mesa. Ipakain mo na sa aso. Naisubo ko na. Wala pa ring tatalo sa luto ni Junting. Sa laki ng angkan ng Wen, pinapakain niyo lang ako ng tira-tira? Lolo, sobra ka naman. Kasalanan mo, di ka marunong. Kasal ka na, wag na. Hindi na bagay na dito ka pa nakatira. Simula ngayon, ikaw at si Junting ay bubukod na. Tutol ako. Junting, tingnan mo itong mga bahay. Alin ang gusto mo? O, maganda ang tanawin dito. Maluwag naman ito. Lolo, sinabi ng tutol ako. Tigilan mo na yan. Maganda rin ito. Mataas ang palapag, bagay na tumalon ako. Ito yung pinili mo. Masyadong maliit. Hindi ako sanay dito. Palitan mo to para sa akin. Dito ko gustong tumira. Kung ayaw mo, huwag ka dito. Sabihin mo mismo kay Lolo. Ikaw. Tinatakot mo ba ako? Pinapaalalahanan lang kita. Pinapaalalahanan. May gusto akong itanong sa'yo. Ano? Noong isang araw, nabanggit ni Hongjun. Nagaling ka sa nayon ng Beihe. Kaya, Ikaw ba talaga yon no ng gabing yon? Sinadya mo to, iniisip ko nagkataon lang na. Pareho kayong nayon. 80 araw na lang. Binabalaan kita, huwag kang gagawa. Na kahit anong kalokohan. Konting tiis pa. Pagkatapos ng divorce, ipapaliwanag ko ang lahat sa tumulong sa akin. Kontrata lang tong kasal na ito. Doc Bay, may mga pasyente po dito na kailangan ng post-op check-up. Kailan po? Kayo pupunta ng ospital. ngayon din. Hello! At, ang laki ng operasyon ko. Hindi mo man lang ako dinalaw sa ospital. Ako pa ba? Ang pinakamamahal mong kapatid. Kawa-awa naman ako, mag-isang babae. Rito sa ospital. Sige na, pupuntahan na kita ngayon. Sage. Professor Bay, ang aga mo naman ngayon. May operasyon ako. Parang pamilyar ang boses na to. Et. Pinakamamahal kong ate, tingnan mo, maganda ba ako ngayon? Naman, Ate, tamang-tama ang dating mo. Maya-maya lang. Darating na ang crush ko, Et. Alam mo ba, noong gabing yun, muntik na akong himatayin sa gilid ng kalsada. At bigla niya akong sinalo sa mga bisig niya. Ang tindig na yon, ang makisig na mukhang yon. Grabe. Love at first sight talaga. Sa buong buhay ko, siya lang ang pakakasalan ko. sana'y magsama kayo habang buhay. Et, sobrang sorry talaga. Noong huli kasi, nasa operasyon ako.
kaya hindi ako nakarating sa kasal mo. Ayos lang yun. Kasi, sa totoo lang, hindi rin naman ako pumunta. Ha, hindi ka rin pumunta. Sabi sa akin ni Hongjun, ang pinakasalan mo raw ay isang napakagwapong lalaki. Totoo ba, Ed? Esan, Di siguradong napakapangit niya. Tiyak na hindi siya. Kasing gwapo ni Professor Bay. Professor Bay, Sino ba yung magpapalit ng gamot? Bakit ba nandito ang babaeng yon? Professor Bay, nandito ka na rin lang. Professor Bay, tingnan mo nga itong suga ko. Bumukas ba? mauna na ako. Bakit parang pamilyar na pamilyar ang pamamaraan niyang to? Excuse me, sino po ang attending physician ng pasyenteng iyon? Vice Dian Bay ba? Best sa ospital. Bihasang-bihasa at tagagaling lang niya sa abroad. Ikaw, fan ka rin ba niya? Ha, mahaba ang pila, wala kang pag-asa. Tingnan mo yan. Doc Bay, gusto kita. Pwedeng mahingi ang WhatsApp mo. Doc Bay, love at first sight ako sa'yo. Galing abroad proyekto ng mais. Hindi sila tumatanggap ng tagalabas. Ang nagligtas ng buhay ko. Malamang taga-nayon din siya. Hindi siya iyon. Ang lintik na lalaking to, naglakas loob siyang ibaba ang tawag ko. Sigurado ka bang dito siya nakatira? Hindi ba't napangasawa niya? Ang tagapagmana ng angkan ng Wen? Paano siya titira? Sa mumurahing apartment na ganito? Itay, mainitin ang ulo ni kuya. Hindi siya gusto ng mga babae. Malay mo, pinalayas na lang siya ng asawa niyang taga-Wen. At isa pa, noong nakaraan. Pinahiya si Lola, pinagdamot ng pera. Kahit malugi ang kumpanya ninyo, wala siyang pakialam. Sa tingin ko, ito na ang naitabi niyang paraan para sa sarili niya. Paraan? Ako ang nagluwal sa kanya at magtatago siya. Nang paraan para sa sarili niya? Itay, si kuya yan, Ujunting, kung makapagmagaling ka, akala mo kung sino ka. Ang lola mo mismo ang lumapit para humingi ng pera, at tinanggihan mo siya, at tinalayas mo pa siya. Paanong nagkaroon ako? Nang walang kwentang anak na tulad mo, Iniluwan mo ako pero inalagaan mo ba? ako pa rin ang ama mo. Kasalanan mo. Pinatay mo ang sariling ina. Kung hindi kita pinalayas noon, gusto mo bang madamay kaming lahat? Sa kamatayan dahil sa'yo? Bo Junting, wala na akong oras. Makipagtalo sa'yo, may mahalaga pa akong meeting mamaya. Ngayon din, ibigay mo sa akin ang perang galing sa angkan ng Wen. Kuya, nagalit lang si Dad, sinabihan ka lang ng konti. Bilang mga anak, hindi tayo pwedeng maging walang utang na loob sa kanya, di ba? Sinong kuya mo? Anak sa labas, tawagin akong kuya? Saich na, hindi na kita kayang disiplinahin ngayon, ganun ba? Tigil. Sino kayo? Dinidisiplina ko lang ang anak ko. Anong pakialam nyo? Kuya, kahit na. Galit ka sa angkan ng Wen, hindi ito dahilan para maghanap ka ng kabit sa labas. O Junting, napakalaki ng lakas ng loob mong gumamit ng pera ng angkan ng Wen. Pasustentuhan ang kabit. Tama siya, pera mo. Sa bandang huli ay lulustahin mo lang. Ngayon din, ibigay mo sa akin ang perang ibinigay sa iyo ng angkan ng Wen. Palayasin niyo ang mga yan. May lakas ba kayong loob na galawin ako? Ayo, kaya nyo bang galawin kami? Ini ka hija ng Wen. Siya ang manugang ko. Nakakatawa naman. Kanina, iyon na mismo ang manugang mo, nakatayo sa harapan mo. At hindi mo man lang nakilala? Ano? Siya si Wen Mengjin? Ang ganda niya pala. Dad, masyadong paboritismo. Ang gandang asawa, binigay nyo. Kay kuya, regalo yan ng lolo niya, kasama sa nakatakdang kasal. Pero, 100 araw na kontrata. Ikaw, may pag-asa. Tamang-tama, may piging bukas. Pumunta ka para sa akin. Sa pagkakataong yun, makipag. Close ka ng husto sa hipag mo. Bo Junting, ayos ka lang ba? Hindi pa ako mamamatay. Ayos lang ako. Halika, tayo ka muna riyan. Bakit ang init mo? Nilalagnat ka ba? Ayos lang ako, huwag kang mag-alala.
Halika, humiga ka muna. Eto, uminom ka ng gamot. Ikaw ha. May sakit ka na nga, sinamantala mo pa ako. Huwag mong sabihin. Gusto mo ako? Ang init. Pag mawala na ang lagnat mo, hindi na iyan mainit. Sige, mauuna na ako. Wen Mingjin, anong ginagawa mo sa kama ko? Ang ingay niyo naman eh. Anong iniisip mo? Nilalagnat ka kagabi. Ako ang nag-alaga sa'yo magdamag. Nag-alaga? Hanggang sa kama? Wen Mingjin, wag mong sabihin gusto mo ako. Bo Junting, hindi ko akalaing ganito kakakapal ang mukha. Kagabi, ikaw. Ang dumagan sa akin sa kama, tapos ginamit mo yung malahiganting katawan mong 1.7 meters. Para daganan ako buong gabi. Hindi man lang ako makagalaw. Alam mo ba iyon? Ako. Kagabi kasalanan ko. Eto, sa'yo. Ano nang gagawin ko dyan? Tanggapin mo na. Pumasok na sa account. 1,000,000. Kunwari na lang pambawi ko sa'yo. Bo Junting, ano ako sa tingin mo? Sa akala mo ba, ang dakilang ang kanwen, mabibili ng 1,000,000 mo? Alam ko naman, Senyorita Wen, na hindi ka maghahangad sa milyong yan lang. Kunwari na lang, isa itong munting pasasalamat sa pag-aalaga mo kagabi. Sana, Senyorita Wen, maging mapagpasensya ka at patawarin. Itong abang lingkod mo. Sige, gusto mo ba talagang magpasalamat? Ngayong gabi, may wala kong pupuntahan, kailangan ko ng escort. Kung sasamahan mo ako, tatanggapin ko ang pasasalamat mo. Sige, bakit hindi? Isang karangalan. Deal. Hongjon. Shuming, kamusta? Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Tagal na nating di nakakalabas. Kasi naman, di ba, si Daddy kasi, inuwi yung anak niya sa probinsya. Ang tawag, Bojanting. At narinig ko, biglaan daw silang nagpakasal, ni hindi man lang nagpaalam sa pamilya. Sobra tuloy ang galit ni na Daddy at Lola. Bojanting? Di ba siya yung 100 araw na groom ng ate ko? Ano? Napangasawa ng kuya ko ang ate mo? Kasalanan ko rin naman, hindi ko kasi naipaglaban yung kasunduang kasal. Kung hindi, di sana napunta sa lalaking yun ang ate mo. Huwag kang panghinaan ng loob, ni hindi dumalo ang ate ko sa kasal. Parang display lang, yang lalaking yun. Walang kwenta. Ama, pwede kitang ipakilala sa ate ko. Pagkatapos ng 100 araw, sipain na ng ate ko, yang lalaking yun. Ikaw na ang magiging bayaw ko. Tara, ipapakilala kita ngayon din. Ed, tignan mo, ito yung matalikong kaibigan. Si Bo Shuming. Di ba, Pogi? Diyos ko, ang guwapo. Pero paang may kakaiba to. Ang sagwa ng dating. Saan ba niya nakuha yung gamit? Sa ukay-ukay? Nagpapanggap na mayaman para lang. Akala mo makukuha si Wen Mingjin sa ganyang itsura? Ginoo, maaari ba kitang mayaya na uminom? Eto, hawakan mo. Teka, sinabi mong iinom kayo ng asawa ko. Anong inumin ninyo, ha? President Wen, nagkakamali po kayo, nagkakamali. Siya pala yung bayaw. Sana'y magsama kayo habang buhay. Sa ngayon, kahit paano, ikaw pa rin ang manugang ng angka ng Wen. Kaya huwag kang maglalandi kung saan-saan at magdulot ng gulo. Matagal na panahon na rin simula ng ganito ka magmalasakit si Miss. Sa isang lalaki. Anong magagawa ng suot mong haute couture? Lintik ka? Mahilig kang umagaw ng atensyon. Maya-maya lang, ipapahiya kita ng bonggang-bongga. Kuya, ang tagal nating di nagkita. Kuya, okay ka lang ba? Ano na ikababahala ko? Ano bang ginagawa mo? Pasensya na po, Ginoo. Hindi ko po sinasadya. Kuya, pasensya na sa abala kanina.
Anong problema? Gusto ko lang sanang sabihin. Yang suot mong terno, tiyak na hindi mura yan. Siyempre, akala mo ba, lahat ng tao katulad mong isang lintik na gago? Kuya, sa tingin ko dapat mong pahalagahan ang pagkakataong ito ngayong gabi. Pagkatapos ng gabing ito, wala ka ng pagkakataong makadalo. Sa mga ganitong klaseng piging. Nasaan ang relos ko? Ang relos mo? Nasaan? Papahanapin ko na aga, hayaan mo na. Relos lang yan. Paano natin hayaan? Yan, yung bigay sa'yo ng dad mo. Nung ika-18 kaawan mo, nagkakahalaga ng milyon-milyon. Shuming, pag-isipan mo maigi. Sinong nabangga mo kanina? Kailangan natin yang mahana. Kanina lang. Si kuya lang naman ang nakabangga ko. Bo John Ting, bakit ka nagnanakaw ng gamit ng iba? Isauli mo yan. Ninakaw ko. Nasaan ang ebidensya? Tama na, Hong Jun, naniniwala ako kay kuya. Isang relos lang yan. Hindi naman pwedeng kapkapan natin si kuya. Di ba? Bakit hindi? Sa tingin ko, nainggit lang siya sa dad mo. Kasi binilhan ka ng napakamahal na regalo. Samantalang siya, wala. Kapapan siya. Anong karapatan mong kapapan ako? Kung hindi mo ninakaw, bakit ayaw mo magpakapka? Nga, kung hindi mo kinuha, anong masama kung kapkapan ka? Ama, ate, tignan mo to, nagnakaw ng gamit, at ayaw pang umamin. Kinuna mo ba? Hindi. Kung sabi niya hindi niya kinuha, then hindi. Ang mga taga-angkan ng Wen ay hindi pa naghihirap hanggang sa magnakaw ng gamit ng iba. Tinulungan niya ako. Umapayag akong magpakapap. Pero kung walang relos na makita sa akin, ano na mangyari? Kung wala, hihingi kami ng tawad. Okay na? Walang kwenta ang paumanhin yung dalawa. Kung walang makitang relos, sa akin, ikaw at ikaw. May iwan kayo para maglinas ng buong hotel. Sira ulo ka ba? 88 palapag ang hotel na to. Ano? Kanina ang tapang-tapang mong sabihin na nasa akin ang relo mo. Ngayon, natatakot ka na. Takot? Ako? Ikong mahanap nga sa'yo? Ako ang gagawa ng parusa. Sage, tapos ang usapan. Ano nang? Impossible. Nasa kuya talaga? Ikaw nga ang nagnakaw. Layas na sa angkan ng Wen ngayon. Walang puwang dito sa angkan ng Wen ang isang magnanakaw na tulad mo. Wala. Paano nangyari yun? Malinaw ang utos ko sa waiter na ilagay yan sa kanya. Mukhang gulat na gulat ka yata. Hindi. Wala ako niyan, Bo Shuming. Nawala ang relo mo, pero hindi ka man lang naghanap. Dire-diretso akong pinagbibintangan. Ang husay mo talagang mag-imbestiga. Isa kang alamat. Kuya, nagkamali ako. Naghanap ako. Saan? Maniwala ka sa akin, naghanap talaga ako. Kung hindi ka maniwala, ipagpatuloy mo yan. Hiyain mo lalo. Ang relo. Nasa kay Bushiming talaga. Nahanap na ang relo. Ang masasabi ko lang, si Bushiming tong nagkapanggap na biktima. Para ipahamak ang kapatid niya, siya tuloy ang napaso sa sarili niyang apoy. Mukhang may ilang tao riyan na sadyang may selective amnesia lang. Gusto ko lang sanang sabihin. Itong suit mo tiyak na hindi mo murahin. Tigil. Kung matalo ka, aminin mo. Lintik na bojanting. Ang lahat nasa party, pero tayo pinapunta dito. Palang imbestigahan ang kalokohang to. Ang damit ko. Bojanting. Presidente Wen, mukhang hindi basta-basta itong bago mong asawa. Ah, talaga bang galing siya sa probinsya? Anong balita sa pinaimbestigahan ko? Ah, isa pa lang ang kumpirmadong impormasyon. Ang taong nagligtas sa'yo, malamang ay si Manggagamot John. Si Manggagamot John. Nasaan siya ngayon? Si Smith nasa abroad, pero yung araw na nasa taniman ka ng mais, eksakto yun sa research base ni Professor Bay. May posibilidad na may alam si Professor Bay tungkol kay Manggagamot John. 5 araw mula ngayon, lalabas si Professor Bay sa awarding ceremony na ito. Ito na ang tanging pagkakataon para makita siya. Sige, ako na mismo ang haharap sa kanya. Sage. Gago. Sa tingin mo matatalo mo ako? Ang kasal mo. Makukuha ko rin yan.
Hindi naman siya ganun karami uminom, bakit ganyan nakalasing? Wen Mengjin, sa gabing ito, sisiguraduhin kong mababaliw ka sa pagkahumaling sa akin. Anong ginagawa mo dito? Kailangan ko bang sabihin sa'yo lahat ng gagawin ko? Ikaw nga ang nandito. Alam mo ba kung gaano kamahal kada gabi dito? Huwag mong sabihin sa akin. Natutulog ka lang dito, no? Kailangan ko bang magpaalam sa'yo? Ikaw, wala akong panahon makipagtalo sa isang lintik na gaya mo. Gusto mong malaman kung anong ginagawa ko dito? Sige. Sasabihin ko sa'yo. Sabi ng ate, ayaw niya. Para magbonding kami. Kaya naman pala. Kumpara mo sa akin, kahit bulag. Alam na alam kung sino ang dapat piliin. Bo Jonting, anong ginagawa mo? Bo Shuming, parang wala ka talagang kadaladala. Bo Jonting, lintik ka. Pakang yung namatay mong ina, walang modo. Tumingin ka sa paligid. Walang CCTV dito. Walang tao. At kung walang CCTV, anong magagawa mo? Lakas ng loob mong galawin ako. Bo Junting, gago ka. Kahit maging masamang espiritu ako, hindi kita tatantanan. Lumabas ka. Matinding aphrodisiac. Napakasama talaga ng ugali ni Bo Shuming. Sobrang init. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Huwag kang malikot. Nalason ka. Kapag hindi nagamot, mamamatay ka. Tamaan ng bala ang dibdib mo. Kailangan mong operahin agad kung hindi. Malalagay sa panganib ang buhay mo. Ginagamot kita, kaya huwag kang malikot. Sa wakas, nahanap din kita. Bakit mo ako hinahanap? Nakita mo ang lahat sa akin, kaya dapat panagutan mo ako. Hindi ba't kasal ka na? Paano kita pananagutang gusto mo? Isang daang araw lang ang kontrata ng kasal namin. Hindi ko ginusto yon. Maniwala ka sa akin. Sa lalong madaling panahon. Jinong Wen. Jinong Wen. Gising po, Jinong Wen. Anong nangyari sa'yo? Nasaan na siya? Lintik na tao yun, talagang gusto kanyang patayin. Sige, kalimutan na muna natin yan. Unahin muna natin ang importanteng bagay. Nasaan na yung lalaking iyon? Sino? Hanapin niyo yung lalaking pumasok sa kwarto ko. Mukhang hindi pa alam ni Wen Mengjin kung sino ang pumasok kanina. Pinatay ko ang CCTV sa buong palapag na to. Amin ako na ako yun. At wala namang ebidensya si Bo Jonting. Mengjin, bakit ka bumangon? Kakaalis ko lang. Kumuha lang ako ng tubig. Ibig mong sabihin, ikaw ang pumasok sa kwarto ko kanina? Naman ako yon. Bakit, Mengjin? CJ, kung ganoon, nasaan ang singsing ko? Anong singsing? Ninakaw mo ang singsing ko kanina. Nakabakat dito ang isang napakamahal na ruby, nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ano? Gusto mong magkaila? Hindi ako yun. Wala akong kinuha. Bo Jonting, nagnakaw ka pa. Gusto mo ba akong ipahamak? Kakasabi mo lang kanina na ikaw lang ang pumasok sa kwarto ko. Kung hindi ikaw, sino pa? Kung ayaw mong makipagtulungan, tawagin na ang pulis. Teka. Hindi talaga ako yun. Kanina lang. May iba pang pumasok sa kwarto mo kanina. Si Bo Jonting. Si Bo Jonting ang nagnakaw niyan. Sigurado ka bang si Bo Junting ang pumasok sa kwarto ko? Sigurado ako. Nasaan ka kanina?
Sa lobby lang. Pumasok ka ba sa kwarto ko? Hindi ah. Pero sabi ni Bo Shuming pumasok ka raw. Sabi rin niya ninakaw ko ang relo niya. Nanakaw ko ba? Bo Junting, pumasok ka ba talaga sa kwarto ko o hindi? Napaka-importante nito para sa akin, okay? Bakit ba seryoso siya masyado? Aba, huwag mong sabihin. Papakuha siya sa akin ng responsibilidad. 70 days na lang. Ayoko na ng gulo. Bakit? Gusto mo bang pumunta ako sa kwarto mo? Bo Junting, ikaw. Kung hindi mo gusto, huwag mo na akong kulitin ng kung ano-ano. Kung hindi, iisipin ko na inaakit mo ako. Pupunta ka ba sa awarding ceremony na ito? Maraming tagahanga ang gustong makita ang tunay na itsura ni Professor Bai. Makakapaniwala ba ako? Sa wakas, makikita ko na rin si Professor Bai ngayon. Congrats sa'yo, Hongjon. Salamat, gago. Kung di lang dahil gusto kong makita si Wen Mengjin. Sino bang may gustong sumipsip sa'yo? Hindi ba si Bo Junting? Ang kapal ng mukha, hindi pa kita nasisingil. Buti na lang, sabay-sabay nating ayusin ang lahat ng atraso mo. Ajun, nakakaawa ka talaga. Bakit mo naman nasabi? Seremonya ni Prof. Bai at probinsyano ang dadalo? Hindi ba't mababahiran ng dungis ang prestihiyo ng event? Hindi pwede ito. Kailangan ko siyang pigilan. Tumigil ka. Walang imbitasyon. Pumasok ka pa rin? Hindi ko kailangan ng imbitasyon para pumunta rito. Kung makapagmataas ka naman, porket ginagamit mo ang kapatid ko kaya, nakakapasok ka, ano? Sex, sasabihin ko sa'yo. Sa mga ordinaryong okasyon, okay lang. Pero sa okasyong ito ngayon, hindi ito lugar para sa isang hampaslupang tulad mo. Umalis ka na agad. Kuya, ang lugar na ito, hindi ito bukas para sa kung sino-sinong dayo. Lang, kilala mo si Professor Bai, di ba? Kung malaman niyang, nandito ang isang hampaslupang tulad mo, tiyak na mainis siya ng gusto. Baka hindi na lang siya sumipot sa awarding ceremony. Hay naku, mas makakabuti pang umalis ka na lang agad. Sa totoo lang, ang mga taong mababa ang uri ay dapat lang sa bagay na mababa rin ang antas. Di na ba masakit ang mukha mo? Bingi ka ba? Sabi nang umalis ka na. Huwag kang magpahiya rito. Kinakausap kita, hindi mo ba naririnig? Security, wala siyang invitation, at hindi rin siya kasama namin. Sinong nagsabi? Wala akong invitation. EIE Card 2. CJ, EIE Card? Peking-pek naman. Bakit hindi ko alam yan? Normal lang na hindi mo alam ang tungkol sa EIE Card. Eksklusibo lang yan sa mga researcher. Impossible. Researcher? Kuya ko yan. Akala mo ba hindi ko siya kilala? Ni hindi nakatapos ng kolehiyo. Magre-research pa? Sas? Hampas lupa siya. Alam ba niya kung ano ang tawag sa research? O manhin, nawala ko yata ang EIE card ko. Pwede bang i-verify na lang muna ang identity ko para makapasok? Sandali lang po. Sej, ayos na. Pasok po kayo. EIE card? Nawala? Ay, alam ko na. Siguradong napulot lang niya yung EIE card na yun. Kaya naman pala nagkataon. Nawala ang card nito. Tapos biglang may lumabas sa kanya. AMEA. Malamang, ninakaw pa niya yun. AMEA. Ete, yung gagong si Bojonting, hindi ko alam kung saan nakakuha ng imbitasyon at nakalusot dito. Kapag hindi mo pa siya pinatulan, aakyat na yan sa ula. Wen Hongjun, sinasabi ko sa'yo. May mahalaga akong gagawin ngayon. Tumigil ka sa panggugulo dito. Bumalik ka na sa upuan mo. Na. Iningnan ko na lahat kanina, talagang wala. Namang upuan si Bojonting dito. Sabi ko na nga ba, napulot lang niya yung EIE card at nakalusot. Sinungaling si Kuya. Kasalanan ni Daddy. Huwag ko lang siyang mahuhuli. Nasa baba lahat ang angkan ng Wen. Kapag umakyat ka sa entablado, baka magkagulo sila sa takot. At ang huling pangal, ang Scientific Innovation Award. Ang mananalo, ang pinakahihintay nating lahat ngayong gabi. Professor Bai. Yan na. Yan na si Professor Bai. Eka, siya yun? Magandang gabi sa lahat. Ako po ang assistant ni Professor Bai. Masama po kasi ang pakiramdam ni Professor Bai ngayon, kaya ako po ang tatanggap ng trofeo para sa kanya. Assistant? Di ba siya yung kabit ni Bojonting? Paano siya naging assistant ni Professor Bai? Anong nangyari kay Professor? Kailangan niyang mag-ingat sa kalusugan niya. Kayamanan siya ng bansa. Huwag naman sanang may mangyaring masama sa kanya. Sayang, mukhang di natin mamimit si Professor Bai ngayon.
Kainis naman. Di ko na naman nakita si Professor Bai ngayon. Ito na ang pagtatapos ng ating seremonya. Pakiusap na lumabas ng maayos. Ate, nalaman mo ba kung saan nagpunta si Professor Bai? Mahahanap mo ba? Pinakabagong balita. Lumabas si Professor Bai sa likod. Di bilis, sundan na natin. Professor Bai, bakit hindi na kayo mismo ang tumanggap ng parangal? Mas makakabuti nang di malaman ng mga Wen na nandito ako. Professor Bai, nasaan si Professor Bai? Sayang, namiss na naman natin si Professor Bai. Bulag ba tong taong to? Ikaw, lahat na lang ng problema, ikaw ang may sala. Malas kang talaga. Parang hindi naman bitbit ni Kuya ang kahon na, yan kaninang umaga, di ba? Malamang ninakaw na naman, aba, lintik kang bujunting ka. Hindi lang EIE card ang ninakaw mo. May iba ka pa. Ipakita mo sa akin yan. Paulit-ulit mo akong iniinsulto. Akala mo madali lang akong apihin? Akin na yan. Oh. Yung tropyo ni Professor Bai. Sabi mo wala kang ninakaw? Bakit nasa'yo ang tropyo? Kuya, tubog lang sa ginto to. Kailangan mo ng pera? Sabihin mo lang. Yang ginawa mo, sobrang kahiya-hiya. Ate, sinabihan na kita, sakit lang siya sa ulo. Tingnan mo. Kung di mo titigilan, puputulin ko allowance mo. Ate naman eh. Sage na, Ajon. Sa totoo lang, hindi naman ito malaking bagay. Ibalik lang ni Kuya ang tropyo at humingi ng tawad. Tapos na. Balita ko, napakasama ng ugali ni Professor Bai. Nang nakawin ng lintik na, to ang tropyo niya. Patay na to. Mag-sorry ka na agad. At huwag mong babanggitin na may kinalaman kami. Ayokong mag-iwan ng masamang impresyon kay Professor Bai. Gago, abot langit na ang masamang impresyon mo sa kanya. Anong binubulong-bulong mo diyan? Bilisan mo na, Kuya. Ni hindi ka man lang ba hihingi ng tawad? Bakit kayo nagkakagulo dito? Si Professor Zhao yan. Magkaibigan sila ni Professor Bai. Sobrang close nila. Professor Zhao, pasensya na po. Hindi namin sinasadya na magtipon dito. Aksidente lang ni Kuya yon. Galing sa liblib na yon, alang modo. Ako na po ang hihingi ng paumanhin para sa kanya. Hindi sinasadya? Parang may balak talagang magnakaw. Sino ang nagnakaw ng tropyo ni Professor Bai? Lumantad siya. Professor Zhao, nagkakamali po talaga kayo. Si kuya ko. Humihingi ako ng paumanhin, hindi sinasadya, mali rin ang nakuha kong tropyo. Mukhang may gustong nakawin ang tropyo. Sino ang kumuha ng tropyo ni Professor Bai? Tumayo, Professor Zhao. Talagang nagkakamali ka, kuya. Hindi ko sinasadya, Professor Bai. Professor Zhao, sinong tinutukoy mo kanina? Ipinaubaya ni Professor Bai kay Liang Yan ang tropyo ngayon. Ibig sabihin, ayaw pa rin niyang ipakilala ang sarili. Ang punto ko, paano napunta rito ang tropyo ni Professor Bai? Professor Zhao, hindi talaga sinasadya ni Kuya. Baka naman, gusto lang niya ang tropyo ni Prof. Bai, iuwi para tingnan. Malay natin, pagkalipas ng 2 araw, isauli rin niya. Di ba? Ano? Pinagmamasdan niya ang tropyo? Di ba siya yung pinakaayaw sa mga tropyong yan? Si Professor Bai lang ang nag-isang professor sa bansa na nakatanggap ng 10 malalaking parangal sa pananaliksik. Ang kanyang super hybrid na mais ay tiyak na magdudulot ng sensasyon. At iba naman ang tropyong nagawa mong nakawin, Wu Junting. Kailangan kitang paglulurayin ng buhay. Professor Zhao, isa itong malaking hindi pagkakaintindihan. Kaya kong patunayan sa'yo, hindi siya ganoong tao. Ed? Bakit mo pinagtatanggol ang isang magnanakaw? Tanga ka, ginagamit ka lang nila. Alam mo ba iyon? Hindi na kailangan ang garantiya mo. AMEA, kita mo na, ngayon, kahit anak ka ng Angkan Wen, wala nang bisa yan. Sa kanya talaga dapat ang tropyo na to. Ano? Sa kanya dapat? At bakit naman siya ang may karapatan? Tropyo to ni Professor Bai. At siya ay miyembro ng aming Research Institute. Ang pagkuha niya ng tropyong, to ay may basbas mismo ni Professor Bai. Kung may problema ka, doon ka magtanong kay Professor Bai. Alam mo ba sa akin ang sosyas mo? Na si Bo Junting ay sa Research Institute pala. Mukhang malalim ang pinaghugutan ng pagkatao ng asawa ko sa loob ng 100 araw. Diyos ko. Taga National Research Institute si Bo Junting. National Research Institute yan. Hindi basta-basta makapasok diyan ang ordinaryong tao. Hindi ibig sabihin na taga National Research Institute ay researcher na agad. Di ba? Oh. Alam ko na. Security guard siya sa institute. Tumahimik ka. Ete, nakita mo ba yung babaeng? Katabi ni Bo Junting? Siya iyong palaging nagpapapansin. At nakikipag-flirt kay Bo Junting. May komunikasyon pa rin silang dalawa. Aba, tingnan mo naman, ang kapal na mukha. Wala ka ba talagang balak silang supilin? Salamat pala sa araw na to pagdating natin mamaya. Kakilala mo ba si Professor Bai? Hindi.
Bakit niya ako lalapitan? Palihim siyang kumilos palagi, kaya normal lang na hindi mo siya kilala. Uwi na tayo. Sige, mauna ka na sa bahay. Hello, Dad? Bukas na ang handaan ni Lolo. Dapat talagang magpakitang gilas tayo. Sige, alam ko na. Lolo, Junting, alam ko na ang lahat. Itong si Hongjun na yan, talagang binigyan ka na naman ng sakit ng ulo. Bakit di mo sabihin ang totoo? Kung malalaman lang niya ang tunay mong estado, atakihin yon sa gulat. Anong estado? wala yon. Sige, huwag na nating pag-usapan yan. Sa makalawa na ang kaawan ko. John Ting, anong regalo mo? Sa matandang ito, Ano bang gusto mo? apo sa tuhod, bago at mainit-init. Lulutuin na ngayon din. Lolo, Lolo mong mukha, hindi kita apo. Alam mo ba, yung apo ni matandang Wang sa kabilang bahay, nagbakasyon lang ng 1 taon. Pagbalik, may kambal na. Yung mga apo ng iba, marunong. Makipagrelasyon, mag-uwi ng buntis, ba't ikaw walang kwenta? Ang tanda-tanda mo na, birhen ka pa rin. Berhen. huwag mo siyang pakinggan. Tungkol doon sa regalo sa kaarawan. Basta may mabili ka lang, okay na yun. Buntong hini niya. Bojunting, ikaw. Ang sugat mo sa dibdib, napakaganda na ng paggaling. Binabati kita. Hoy, Si Bo Jonting, nagtatrabaho rin siya sa Research Institute, di ba? Mukhang may sikreto sila ni Lolo. imbestigahan mo agad yan. Hindi ako pumasok sa maling kwarto. Miss Wen, bakit ka nandito? Tumatawag si Lolo. Mukhang dito na ako matutulog ngayong gabi. Bakit? Hindi welcome. Siyempre hindi. Huwag kang mag-alala, sa sahig ako matutulog ngayong gabi. Wala akong abusuhin sa'yo, pangako. Aba, ngayon nagpapakaginoo ka na. Bo Jonting, Naasikaso na ang pagpapalit mo ng nasyonalidad. gusto mo pa ba ang bi mo? Kung ayaw mo na, kukunin ko na lang. Gusto ko. Isang malaking bagay na baguhin ang nasyonalidad. Hindi mo na kailangang ipagbigay alam sa Research Institute. Professor Bay, Ipagbigay alam ang ano. Nakamit mo ang napakalaking tagumpay sa ibang bansa. At hinayaan ka nilang bumalik? isang milagro iyan. Tinatakot mo ko. Nakakapagtaka lang, Miss Wen, ano pa kaya ang nalaman mo? May itinatago ka pa ba sa akin? Mas marami pang tinatago si Miss Wen kaysa sa akin. Kagaya na lang. Ang pag-uusap tungkol sa pribadong buhay ng iba sa kalaliman ng gabi. Hindi ito ang gawaing bagay sa isang katulad mo, Miss Wen. Akala ko, sa relasyon natin, hindi na tayo maituturing na iba. Hay, ang mga salita mo noong kasal, Miss Wen. Tandang-tanda ko pa hanggang ngayon. Bawat sandali. Pinagmamasdan mo talaga ako. Siyempre naman, isang kagaya mong napakagandang babae. Paano walang magmamalasakit sa'yo? Ako. Sige na, gabi na. Oras na para matulog, magpahinga ka na. Talagang karapat dapat kang tawaging pinakamagandang babae sa kabisera. Ang ganda mo nga, parang pinintang larawan. Nakahanda na ang iyong gown. Tamang-tama, tulungan mo naman ako. Anong tulong? Ayaw pumiyok ng zipper ko, pakihila naman. Ano ba talaga ang trabaho mo sa Research Institute? Kung yan ang tanong, si Wen Hongjun ang tanongin mo. Saan niya niya sa akin? Pinatigil ko na ang monthly allowance niya ngayong buwan. Ngayon, matindi ang galit niya dahil hindi niya nakuha.
Ang personal na pirma ni Professor Bay. Tungkol pala kay Professor Bay. Pareho kayong Bay ang apelyido. Magkamag-anak ba kayo? Hindi. Gabi na, umalis na tayo papuntang lumang mansyon. Huwag mong galawin ang gamit ko. Regalo ko, to para kay Professor Bay. Nakita mo na ba si Professor Bai? At ganyan na lang ang pagkagusto mo sa kanya? Anong ibig mong sabihin? Hindi ako karapat-dapat kay Professor Bay? Ang ibig kong sabihin, dapat man lang alam mo. Kung ano talaga ang pagkatao ni Professor Bai. AME, wala kang pakialam. Gusto mong makita si Professor Bai? Ayusin ko ang meeting. Huwag kang magmalaki diyan. Sinasabi ko sa'yo, pupunta rin ang mga taga-research institute sa birthday ngayon. Makikita ko rin si Professor Bai sa ilang sandali. Kapag nakuha ko na ang pirma, ipapalo ko sa pagmumukha mo para malaman mong hindi mo ako pwedeng maliitin. Sige, ihintayin ko. Ngayong araw na to, sana makuha mo nga ang pirma niya. Para makitang kung hindi ka lang puro salita. Lolo, naway umunlad ang iyong kapalaran at humaba ang buhay. Huwag niyo lang akong samaing loobin. Yun lang kailangan ko. John Ting, nandito ka na pala. Docs Bay. Et, ano to? Tawagin mong kuya. Kailan pa kayong dalawa nagsama? Ano bang sinasabi mo? Ito ang mapapangasawa mo. Bo John Ting. So si Doc Bay pala ang lalaking papakasalan ni At. Yung mister na 100 araw lang ang itatagal. Nabulag ka ba? Saan mukhang taga-bundok si Doc Bay? Ano namang pakialam ko? Paano naging walang pakialam? Kung alam ko lang nalintik na pala siya kagwapo. Nung una pa lang na tumanggi si At. Ako na mismo ang nag-volunteer. Lolo, hindi pa ba huli ang lahat? Di ba gusto niyo ng apo sa tuhod? Ayaw ni At kay Doc Bay. Pero gusto ko siya. Gusto ko siyang pakasalan. Ako, sa loob ng 3 taon, bibigyan kita ng 2 apo sa tuhod. Totoo yan. 2 anak sa 3 taon. Mukhang hindi naman masama, di ba? Tama. Hoy, hoy, hoy. Akala niyo ba patay na ako? Si John Ting ang legal kong asawa. Wala pa akong imik. Pumapayag ka? Hindi ba? Ayaw mo naman kay Bo John Ting? Bakit naman ako papayag? Sinong nagsabing hindi ko siya gusto? Isang matandang henyo talaga ako. Naisip ko pa talaga itong lanong daang araw na kasal. Napakahusay ni John Ting. Kapag nakasama ni Mengjin ng ilang panahon, tiyak na malalaglag ang puso niya. Ate, malinaw na sinabi mo noon na hindi mo talaga gusto si Doc Bay. Noon yon, ngayon to. At isa pa, Ako ang legal niyang asawa. Nagbago na ang isip ko. Bawal ba? Tama na, tumahimik na kayong lahat. John Ting, pumili ka. Kung gusto mo magpalit ng asawa ngayon, pupunta tayo sa korte ngayon din. Sabihin mo nga, itong babaeng si Iba sa kaliwa ang pipiliin mo. O itong sabik na dalaga sa kanan? Lolo, Matanda, talagang mahilig kang makisali sa gulo, no? Aawan ko to. Hindi ba pwedeng magsaya? Pumili ka na. Doc Bay, ako ang piliin mo. Bahala na. Ayaw naman ni ate sa'yo. Tama. oh, tingnan niyo to. Ano to? Tama na. Birthday party 2, hindi speed dating. Lolo, ito po ang regalo ko. Akin na yan, bata. Lolo Wen, pinapunta po ako ni Tay para batiin kayo. Lolo Wen, ito po ang handog ko sa inyo. Sana po ay tanggapin ninyo. Aba, isang siglong ligaw na ginseng. Napakamahal nito. Sa ganitong kalidad, kahit may pera ka, mahirap makakuha. Kitang-kita. Na espesyal talaga ang pagtingin mo. Bo John Ting. Ngayon, tingnan natin kung anong basurang regalo ang dala mo. Maganda to. Pinag-isipan mo talaga. Tanggapin ko. Itago mo to ng mabuti. Lolo Wen, ayaw niyo po bang makita kung ano? Ang regalo sa inyo ni Kuya? Curious na curious po ang lahat. Siyempre naman, naghanda siya. Pinakamahusay na lingsi. Noong malubha ang sakit ni Lolo. Ito ang nagpalakas sa kanya pabalik. Ito naman ay isang Buddha statue na inukit mula sa napakalinis na puting jade. Nakita ko ito minsan sa isang auction kamakailan lang. Naibenta ito sa huling halaga na 5 milyon. Lolo, lahat ng ito. Ay regalo para sa inyo ni Junting. Mababay talaga kayong mga bata. MS Wen, alam kong tinatakpan mo lang. Si Kuya, pero
Gusto talaga naming lahat makita kung anong regalo ang dala ni Kuya. Sa palagay ko, hindi po ito tama. Ikaw, isang tagalabas sa birthday party ng angka namin. Lakas ng loob mong pintasan ang asawa ko ng harap-harapan? Ano pa bang mas malala sa ginagawa mo ngayon? Eneswen, ang ibig ko lang pong sabihin. Tama na. Gusto mo talagang makita ang regalo ko. Naman, Kuya, ito naman galing sa puso mo, di ba? At saka, lahat ay curious. Sige na, ipakita mo na sa amin. Ang yabang, hindi man lang pinag-isipan. Six, buksan mo. At pagkatapos, may malaki pa akong regalo para sa iyo. Diyos ko, ito ay 1,000 taong gulang na ginseng. Sinong bay? Ano sa palagay mo? Itong aking ginseng na 1,000 taon. Angkop ba bilang panghandog na regalo kay Lolo? Tunay na angkop. Hindi pa ako nakakita ng ganitong klaseng ginseng na 1,000 taon na. Paumanhin, Kuya. Kuya, bakit ang daming puting tuldok ng ginseng mo? Hindi kaya inaamag na ito? Lolo, mukhang inaamag na nga. Bakit ka sumisigaw? Aawa na nakatatanda. Tapos magregalo ka ng inaamag. Talagang malas yan. Sandali lang, huminahon muna ang lahat. Huminahon muna tayo. Baka naman hindi ito amag. Kuya, suriin mo nga itong mabuti. Pa naman hindi ka nila mapagbintangan ng mali. Saang gubat ba nanggaling ang asong ito? Eka, tignan ninyo ang asong ito. Mukhang nalason ito. Hindi ko pa narinig na nakakalason pala ang ligaw na ginseng. Sino ang nakakaalam kung sadya ito? Balita ko kasi, di agad ipinamana na matanda ang negosyo. Baka naman nainip na ang manugang na lalaki? Kuya, totoo bang tulad ng sinasabi nila? Ginagawa mo lang ito para makuha ang mana? Nakakalungkot naman. Wojunting, nababaliw ka na ba? Nakakadiri talaga. Dapat ipahuli na siya sa pulis. Tama, hulihin na iyan. Tumahimik kayong lahat. Ano bang nangyayari kay ate ngayong araw na ito? Bakit parang laging kumakampi kay Wojunting? Namamatay ang aso, ako pa ang sisi. Wala talagang nagbago sa ugali mo. Kuya, napakalinaw ng ebidensya. Wala kang takas dito. Lolo Wen, lahat ng ito ay kasalanan namin. Kasalanan namin hindi namin napalaki si Kuya. Naipakulong na si Kuya. At kung tungkol sa kasunduang pakikipag-isang dibdib, hayaan mong ako na lang ang pumalit kay Kuya para tuparin ito. Ama, napakalinaw ng ebidensya. Anong malinaw? Bobo, Anong karapatan mong murahin ako? Hindi ka pa yata nadadala. Isusumbong kita ngayon din. Mas mabuti pa, tumawag ka na ng pulis. Tinanggal ko na ang lahat ng ebidensya. At pinatay ko ang CCTE, Bojunting. Walang kang magagawa, kundi lunukin ang kahihiyang ito. Abi, pulis 2. Teka, hindi pa naman ako tumatawag ah. Bakit ang bilis ninyo? Mengjin, ikaw ba ang tumawag ng pulis? Hindi ako. Pero naniniwala ako sa kanya. Ginoong Bay, natanggap namin ang tawag ninyo. Sino ba talaga ang naninira sa inyo? Pagkatapos ng ginawa mo, nangahas ka pang tumawag ng pulis? ito ang nisi footage para sa araw na ito. Kalokohan, anong pinagsasabi mong CCTE? Pinatay ko na yun kanina. Akala mo ba na off mo lahat? Tignan mo to. Ano yan? Diyos ko, ikaw nga ang nanira ng sanga ng ginseng. Napakasama ng puso mo. Nangahas ka pang magbintang sa iba. Hindi ako yun. Hindi nyo ako pwedeng arestuhin. Hong John, iligtas mo ako. Anong ginagawa mo? Muntik mo nang mapatay ang lolo ko. Alam mo ba yun? Yang hampas lupang yan, mas masahol pa kay Bojunting. Kuya, iligtas mo ako. Ako ang iyong nakababatang kapatid. Hindi nila ako pwedeng dalhin. Sinabi ko na sa'yo dati, wala akong kapatid na galing sa karida ng ama ko. Dalhin nyo na yan. Hindi nyo ako pwedeng arestuhin. Kuya, Matanda, narito na ang mga tao mula sa Research Institute. ano? Nandito na si Professor Bay? Lolo, ako na ang sasalubong kay Professor Bay. Ang kapatid mo. Talagang magkapatid kayo, isa ang ugali. Sa totoo lang, yung tanong na yan. Mahigit 20 taon ko na yung pinag-iisipan. Pero teka, hindi ka ba lalabas? Bakit ako lalabas? Kung hindi ka lalabas, paano nila hihingin kay Professor Bay? Ang pirma niya, Professor Zhao, nasaan si Professor Bay? Nasaan si Professor Bay? Bakit muli ninyo siyang iniwasan? Kalma lang. Tingnan mo. Nandito na ba? Niloko mo na naman ako. Tungkol sa Research Institute. Matandang to. Buti na lang, nakalimutan ko na. matandang to, anong tinitingin-tingin mo? Ailan mo balak ilantad ang totoong pagkatao mo? Naiintindihan kita,
Pero huwag kang magtatagal. May isang peking Professor Bai na nagpapanggap na ikaw. At lantaran siyang nangungurakot. Nag-aalala ako na kapag hindi ka pa nagpakita, baka maloko ang mga hindi gaanong matalinong tagahanga mo. Sige, sa susunod na data presentation ng Research Institute, sasama ako. Mabuti naman. Sa wakas, hindi ko na kailangang tiisin ang walang tigil na panggugulo ni Wen Hongjun. Kung malalaman niyang ang pinakaido niya ay siya ring pinakaayaw niyang tao, mababaliw siguro yun. Uwi ka ba? Bojonting. Walang hiya ka. Inaresto mo kapatid mo. Nasisiraan ka na ba ng bait? Alam mo bang? Dahil sa'yo, yung lola mo ay nasa ospital ngayon sa sobrang galit? Mayroon pa bang mas magandang balita? Walang hiya kang bata ka. Sapakin kita. Sa bahay ko pa talaga kayo ng bubulo. Iniisip niyo bang madali lang akong api-apihin? Walang hiya kang bata ka. Binabalaan kita. Ngayon din. Pumunta ka sa presinto gumawa ng kasulatan. Ay isang hindi pagkakaunawaan. CJ, Ayan, ganyan lang yan. ang halaga ng ayos ay 50 milyon. 50 milyon? Hampas lupa, baliw ka ba? Kung wala, lumayas ka na. Naglakas loob ka pa talagang palayasin ako? Isa ka lang namang nagsumbong sa pulis. Anong karapatan mo? Humingi ng pera para saan ka na, Wen? Siya ay walang karapatan. Paano ako? Manugang, nandito ka rin pala. Huwag kang feeling close sa amin. Ang gusto ni Junting ay siya rin gusto ko. Saan naman kami kukuha ng ganoon kalaking pera? Gusto nyo na ba akong patayin? Eh, di hintayin niyong mabulok sa kulungan si Bo Shuming. Bojonting, Ikaw, Bojinyang, hindi ka welcome dito. Layas, ang ganda. Idol ko talaga. Sa wakas, makikita ko na rin si Professor Bai. Tigil. Naglakas loob pa kayong bumalik? At ikaw, kayong dalawa, ang lakas ng loob ninyo. Magkasama pa ng ganito? narito ako para dumalo sa press conference. Dumalo sa press conference? Binigyan ka lang ng konting atensyon. Kung umasta ka naman kala mo kung sino. Sabihin mo nga, di ba isa ka lang security guard sa Research Institute? Nagpapanggap ka pa. Paano ka makipag-usat sa isang researcher? Anong gagawin ng hampas lupa? Bilang basura lang. Ang kasya sa plastic bag? Di huwag ka nang magsaliksik. Isa naman sa'yo, ikaw ang basurang pinakamalaki. Imbis na dyan ka dumadaldal, pumasok ka na nga. Pumuesto ka ng maganda at hintayin ang paglabas ni Professor Bai. Siyempre pagmamasdan ko siyang mabuti, hindi mo na kailangang sabihin. Mga kapamilya, kumusta kayo? Ako nga pala si Professor Bai. Ipapakita na raw tunay na mukha ni Prof. Bai. Ibig sabihin, hindi na tayo maaring magpangga. Kaya habang hindi pa tayo nabubuking, magsamantala pa tayo ng isang bises. Tiyak maaming uto-utong mayayamang fans ngayon. Dahil sa kanila, kumita ako ng 3 milyon ngayong buwan. Professor Bai, fan mo ako. Ako, yung nasa fan group ninyo. Wen Hongjun. Kumusta? Ikinagagalak kitang makilala. Buti na lang. Marami akong inihandang pirma na hindi ko pa napamimigay. Kukunin ko na lahat. Sakto, dala-dala ko pa naman. Ang dami naman nito. 180 bawat isa. 20,000 lahat. Bibigyan kita ng discount dahil isa kang fan. Gawin na lang nating 2.5 milyon. Ano ba yan? Halatang scam. May maniniwala pa ba talaga sa ganyan? Hindi na kailangan, babayaan ko ng buo. Salamat sa suporta. Presyo na lang. At 2.6 milyon. Wen Hongjun, Ano na namang balak mong gawin? niloko ka. Peking Professor Bai yan. Sinong manloloko? Bawal magbenta ng signed photos sa aming institusyon ng pananaliksik. Ano? Totoo ba to? Hindi maaari. Alam ko na, manloloko siya. Nagtatrabaho ako sa institusyon. At wala pa akong nakitang kagaya niya. Pero kakilala niya si Professor Zhao? Siya yung guardia doon. Isang guardia lang pala, mas lalong katawa-tawa. Ano bang alam ng isang guardia? Nagkataon lang na may kakulangan kami sa pondo. Kaya kailangan ng crowdfunding ng institusyon. Aba, napakahirap naman. Palang sitwasyon nyo. Huwag ka nang makipagdaldalan pa sa kanila. Tumawag ng pulis, hulihin yan. Anong ginagawa nyo? Anong gusto mong gawin? Alam mo ba, gaano kahalaga ang kamay ni Prof. Bai? Ang daming buhay. Tumigil kayong lahat. Professor Zhao, may manghuhuli daw kay Professor Bai. Ano? Professor Bai, okay ka lang ba? Siya yon. Dapat lang mamatay. Kumusta ka? May nasaktan ka ba? Eka, bakit siya ang tinatanong mo? Kung nasaktan siya o hindi,
Hindi naman mahalaga. Hampas lupa ka talaga. Eki siya. Siya ang totoong Professor Bai na kanina mo pa hinahana. Hindi, nasobrahan ka yata sa supplement, nasira na yung utak mo. Siya? Si Professor Bai. Nagbibiro ka ba? Sana naman. Nag-isip ka ng mas magandang dahilan. Ano ba? Bakit parang wala lang sa inyo? Magsisimula na ang programa. Professor Bai, pakiakyat na sa entablado. CJ, Impossible 2. Ang karakter na kinuha ninyo. Iba. Kailangan kong pumasok at tingnan. iginagalang ng mga panauhin at mga kasamahan sa agham. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Bo Junting. Maaari rin niyo akong tawaging Professor Bai. Malaking karangalan ito. Nang pananaliksik ng aming koponan, ang mais bilang isang pananim na pagkain ay gumanap ng isang napakahalagang papel sa pandaigdigang seguridad sa pagkain. Sabi ko na nga ba, Si Bo Junting nga si Professor Bai. Ano ba itong ginawa ko? Anong nangyayari? Gising, Jinong Wen. Kailangan dalhin agad sa ospital ang batang si Wen. ano pang hinihintay mo? Kumilos na. Ma, hindi ito ang upuan mo. Bayaw, dali, sumakay ka na. Sira ulo siya. Ate, 7 araw na lang at 100 araw na. Dapat lalo mong palalimin ang relasyon nyo ng bayaw. Pasensya na, parang nasobrahan yata ako ng lakas. Ayos ka lang ba? Nakakalakad ka pa ba? Ano ba yung sinasabi mo? Kung ako'y nadapa ng ganyan katindi, baka naka-stretcher na ako. Ate, pabuhat ka na agad sa asawa mo papasok ng kotse. Ining naman. Bo Junting, lintik kang talaga, ginawa mo akong miserable. Pagbabayaan mo to sa akin. Bo Junting, sana mamatay ka na. Mengjin, Menjin. Mga guwardiya, hulihin niyo siya. Menjin. Dalian nyo, dalhin ang ate ko sa ospital. Menjin. dito na muna kayo, akyat lang ako sandali. Sige. Ma, hindi matawagan si manggagamot yun, pero sabi ng alagad niya, nasa daan na sila papunta rito. Mas mahusay pa rin kay ordinaryong doktor. Nasaan na si Bo Junting? Umakyat si kuya. Anong akyat ka riyan? Si Mengjin, dahil sa kanya. Nasaksak. Pero tingnan mo naman yung lalaking yan. Bigla na lang naglaho. Tama nga ang sabi ng pamilya niya. Isa talaga siyang malas. Hindi po, hindi ganoon si kuya. Anong pinagsasabi mo? Kung hindi dahil sa lalaking yan, masasaksak ba ang ate mo? Pag nagising si Mengjin, ipapahiwalay ko silang dalawa. Nandito na po sila. Ako ang mangunguna. Huwag mag-alala. Ikaw ang mangunguna. Hindi ako pumapayag. Pero ako mismo ang hinahanap nyo. Dr. Bai, sobrang dami na ng dugo ng pasyente. Bilisan niyo po. Sandali lang. Huwag kang papasok dyan. Alam mo naman kung gaano ka kawalang kwenta, hindi ba? Kapag pumasok ka, papatayin mo lang si Mengjin. Hawakan niyo siya. Ma, Huwag kang pumasok. ma, Bawal kang pumasok. Papatayin mo lang si Mengjin. ma. Anak ka talaga. Kapatid mo yan. Nakipagsabuatan ka pa sa ibang tao para pigilan ako. Ikaw ang papatay sa kanya. Pero siya si Professor Bai. Sino? Siya, yung research professor na sobrang inidolo ko. Impossible. Hindi ba taga-probinsya siya? Researcher. Bakit siya titira sa baryo? Kahit pa si Professor Bai yan. Magkaiba ang research at pagiging doktor. Kaya ba niyang iligtas ang ate mo? Pero sobra na pong dumudugo si ate ngayon. Wala rin tayong mahanap na estudyante, yung magagamot yun. Bakit hindi na lang tayo magtiwala kay Bayaw? Hindi siya nagyayabang. Kung sabihin niyang kaya niya, kaya niya. Nababaliw ka na ba? Ito ang damit ni Mengjin. Mengjin.
Sabi mo ayos lang. Pinigilan kitang pumasok pero pinilit mo. Umalma ka. Naging matagumpay ang operasyon. Ayos lang siya. Sabi mo. Ikaw. Anong sabi mo? Mag-obserba pa tayo ng 30 minuto. Pwede nang lumabas si Mengjin. Totoo ba yan? Sabi ko na, alam ko na kaya niya. Estudyante ni Manggagamot John. Hello? Tapos na ang operasyon. Nandito na ako. Nasaan kayo? Ano? Nandito ka na? Ikaw yan? Ano ba talagang relasyon mo sa bayaw ko? Ang galing ng bayaw ko. Guro, pwede ko na ba kayong tawagin ngayon sa ganyan? Nan. Guro, siya ang aking guro. At siya rin ang taong. Matagal na ninyong hinahanap, Manggagamot John. Ano? Manggagamot John. Bakit hindi mo sinabi kanina? Maura kasi ang oras, iligtas muna ang buhay. Pasensya na. Hindi ko inakala, idolo. Mas marami ka pang sikreto kaysa sa tinatago ko. Tama. Ang guro ko ang pinakamagaling sa buong mundo. Ngayon, si Professor Bai ay asawa na ng aking Malapit na ang oras. Mamaya ihatid ko na si Mengjin sa ward sa itaas, ma. Sobrang salamat pag may araw nito. Nandito naman ako para kay Mengjin, huwag kayong mag-alala. Sige, sige. Uwi na muna kami ngayon, ha? Mengjin, bakit mo ako sinagip sa saksa? Wala na ang lagnat. Humupa na rin ang pamamaga. Sandali na lang at magigising na siya. Gising ka na. Magpapalit lang ako ng gamot. Ganyan mo ba sinusuklian ang nagligtas ng buhay mo? Hindi, ano ang gusto mong? Gawin kong supli sa aking tagapagligtas. Mahalin mo siya, samahan, alagaan habang buhay. Anong ginagawa niyo? May buhangin sa mata niya. Ha, hindi. May napuwing lang. Magpapalit ako ng gamot. Ate, sa makalawa na ang divorce hearing ninyo ni Kuya. Makikipaghiwalay ka ba talaga sa kanya? Ayan, alam ko na, siguradong nakalimutan mo na naman. Tingnan mo itong inihanda ko para sa'yo. Basahin mo itong mabuti. Dati kasi, wala ka pang masyadong karanasan sa pag-ibig. Aralin mo ito agad. Sabi nga nila, ang babaeng marunong maglambing. Ang ganda mo. Sayang naman kung di mo gamitin. Sayang. Oras na para palitan ang gamot mo. Mauna na ako. Anong problema? Ikaw bakit hindi mo ituloy yung topic kanina? Anong sinasabi mo? Bojunting, iniligtas mo na naman ako. Sa pagkakataong ito, hindi na kita bibitawan pa. Bojunting, mahal kita. Gusto kitang makasama habang buhay kaya. Maaari ko bang bawiin ang mga sinabi ko noon? Mengjin, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Bojunting, gusto mo ba ako? Mahal kita.